Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Jesus nagdadala po kami sa radio, tutuloy namin ang isang kaarawan sa aming pagkao, sa aming karamsulan, kayo, nagiging sa iyong Espiritu sa bigyan ng Espiritu at patuloy na mamusap sa aming paglapit sa iyong kalwalatian at mga ulit namin na binubuksan na namin puso at aming sistema o kami niyo gawin at pag-inisip natin ang kami na nagtahan at sa panunong. Patawarin niyo kami ng inyong Diyos sa aming mga pagkukulang na may maging malinis kami ngayon sa iyong paningin at gawin kami manang para maging karapat-dapat sa panunong. Salamat po sa mga araw na kami ay patuloy ng pinagdatan, patuloy ng pinagpala, ng mga tuwating, pinagdatan kami sa mga lugar na aming pinuntahan, nilayo sa mga sakunan, nilayo sa mga nararamdaman. Patuloy kami nagpapasalamat sa pag-ikot aming mga kamindahan, isidagma o spiritual. Salamat at patuloy kami kapayapaan sa inyong salita, sa inyong pagkakay, sa mga Espiritu. So mga ito, narinig ko sa pagpasalamat kami muli sa inyo, sapagkat muli kami pinipon, muli ay patuloy ang aming pananampalataya upang ito ay saibahin sa Espiritu. Sa aming pagpinig ng salita, patuloy kumabayan ang aming pastor. Gustusin ng Espiritu at patuloy sa pagiging kaluyan. Kaya hindi sa aming pag-aawitan, yan yung mamuna ang banal na Espiritu. Gabayan ito ang worship team at naway may gabay ng congregation upang patuloy ka namin pabigyan at salamat po sa pagkakataong makapag-uri ng sama-sama sa iyo. Salamat po sa oras na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lugar nito na kami makakalapit makapag-uri sa iyo na ang pagkakataon po namin tinataas sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Let's sing po. Let's sing. Lord, to us this day, a Savior. He said, what made you all that time. Listen, all of the earth, it's Christmas time, it's Christmas time.
Luke chapter 2, verse 8 to 14. Luke chapter 2, verse 8 to 14. Verse 8 po, mga kababaihan. Verse 9, mga kalalakihan, magsasalitan po tayo hanggang verse 14. Sabay-sabay po tayo ng malakas sa verse 14. Sige po, verse 8, mga kababaihan. Verse 9. Then an angel of the Lord appeared to them. The glory of the Lord shone around them. They were filled with great fear. Verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Verse 12. Verse 13. Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God. Ito po, malakas. Glory to God in the highest. And on earth, peace among those in whom He is pleased. Tama po in our practice of ating praise and worship. Sobrang ganda po kasi ng contrast ng unit section na ito. When it comes to reading the Bible po kasi, sa subject namin na hermeneutics, kailangan malaman mo yung unit section na specific to book verses. Hindi pwede, kumuha lang ng verse, as yun na yung gusto mong ibig sabihin. Lagi yung may context. Yung unit section po na to is often titled The Shepherds and the Angels. So the shepherds and the angels. In their culture, the shepherd or the job of the shepherd is ang pastol. Ang pinakamababang trabaho na pwede mong gawin. Madalas po, yan na yung pinibigay sa mga pinakabata o pinakamababuhan pa lang na gusto mong trabaho. Kasi ang ginagawa ng nila, mag-alaga. Sabi ko po kasi kahapon, ang mga tupa po kasi, hindi sila ganun katalino. Ang mga sheep, hindi sila ganun katalino. So kailangan nila talaga ng alaga na magbabantay sa kanila. And in their culture, the shepherd, the job
of the shepherd is just to watch over their flock. And of course, we know the angels. The one with God, the ones with God. Sabi ng Panginoon, the one praising Him in heaven. Kung tignan mo yung contrast of the angels and the shepherds, pero parehong binigyan ng pagkakataon to worship Jesus. Ang layo mo ng contrast ngayon. But both were given a chance to see and worship the Messiah. Isipin niyo, hindi pumunta yung angels sa mga matasa sa panahon nito, sa mga mayayaman, sa mga hari, sa mga kingdom na malaki. They went to the shepherds, the lowly shepherds. Kaya, ayayahan silang pumunta and to worship God. Yung layo po na yun is the same length of distance that Jesus traveled for us to have salvation. That far distance of worship na layo ng estado mo, hindi na naman karapat dapat. Hindi naman tayo karapat dapat. But we are given a chance to worship with the God and to also experience salvation. Our next song is, nakakala mo natin ito in our church. It says, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the throne. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the throne. That's the name that is given you, the name that stands above the throne. That's what we worship. At yun po yung nagbigay ng piyala sa atin for us to worship and to have a chance to experience and to have salvation. Yun po yung ating Panginoon na dumating 2,000 years ago. We will worship Him this morning together. Samahan niyo. Thousand generations. From the west, since all the days again, only since all the days, not just is the high, holy, sensation, holy, stands above the throne. And the seas holy, stands above the throne. Oh, he stand fast. Holy, you are in the holy,
All truths in the name, all powers and the seas, holy, says the angels. Your peoples, Kain pa tayo. Panginoon, dahil labas kahit ang bagay na meron kami dito sa mundo. You're holy, Panginoon, but you're holy enough to save us, Panginoon.
Banal ka, Panginoon, pero yung kamanalan mo extended, Panginoon, na kahit kami makasalanan, Panginoon, namatay ka pa rin sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kaya Panginoon, salamat mo kasi alam mo namin that we can magnify the greatness of your day, pero Panginoon, tulungan niyo po kami to magnify the greatness of your day sa buhay namin. Kasi sa constant, Panginoon, that you're holy, banal ka naman talaga, Panginoon. Pero Panginoon, that's our goal as a human being, Panginoon. Na kung ikaw ay banal, pero kami banal na Diyos, kailangan din namin maintindihan maging banal sa Panginoon. Kaya Panginoon, for this day, Panginoon, as we celebrate yung aming Christmas program sa today and sa Wednesday, Panginoon, let us remember, Panginoon, our duty and our role, Panginoon, sa holiness na meron ka is to be holy, Panginoon. Alam ko namin, mahirap yun, Panginoon. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami na palagi, Panginoon, na masukuran ang ginagawa namin na sulas. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, to exercise your holiness in us, Panginoon. As your safe being, Panginoon, mga tao niligtas mo, tulungan niyo po kami na palagi lang, Panginoon, sa bahay ng iyong Panginoon. Pero man, kasalanan, Panginoon, kami na nagawa, if there's our relationship, kawarin mo po. Kung meron man, Panginoon, kami mga focus na hindi nakatulong sa iyo, Panginoon, tulungan niyo po kami to focus. Kung meron man kami mga problema, Panginoon, na malaki, na nawawala, Panginoon, yung pananampalataya namin sa iyo. Help us, Panginoon, to always remember that you're bigger than our problems, Panginoon. That you're always the solution to every human error that there is. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw lang palagi yung sabay, ikaw lang palagi yung maging banal sa buhay namin. Kung meron kami mga kapatiran, Panginoon, may sakit, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo, na pagalingin mo po sila. Panginoon, tulungan niyo lang po, Panginoon, kami na to always render you, Panginoon, as fully sa buhay namin. Panampalatayanin namin lahat ng mga gawa mo. Maniwala kami sa kayanan mo, Panginoon, naman yung gusto na gawin namin. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami ng exercise sa buhay namin. As we sing and cry out, you're holy. Help us to remember, Panginoon, na kami holy ka. Meron kami holy na Diyos. Maraming nais na kami. Kaya Panginoon, as we sing our songs, as we open our hearts and our minds sa ito, tulungan niyo lang po kami, Panginoon. Maintindihan, ikaw yung Diyos na banal. Kailangan rin namin maintindihan na meron kami Diyos na banal na laging nandiyan para sa salamat po, Panginoon. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. It's right, no way, it's your day, no day, there's no other. For the throne, in the biggest of house, and the season, no day, stands above the Lord. Your day is the highest, your day is the greatest, your day is the promise of God. Oh, in the business, all powers, and the stations, all things, holy, obedience, holy, you are living. Holy forever. Your people sing. Holy to the King of Kings.
holy, you will always be holy, holy. Panginoon, kami po inumalangin sa iyo. Maraming salamat po sa iyo. Sa pangalan ng Diyos, allows us to have salvation. Praise you. Lord, we thank you. Grace and your mercy, kindness and goodness. Lahat ng pinaramdam mo sa bawat isa. Ibayan mo kami sa pagpapagdami namin. Celebrate Christmas in our church. Also to listen to your word. Ibayan mo kami. Opo. Tunayin ang pangalan mo lang aming tinataas. Pangalan ni Jesus. Amen. Pwede rin po tayo magsilpo. Pagod po natin ang church. The Son of God is coming tonight, and we must away. Listen to sing all night, and we are all. Son of heaven is tonight, not so there's so much to show. To not speak.
Alright, good morning all. Sa inyo lahat. Morning. Thanks, man. Morning. Kumain na. Ayaw niyo magsalita sa ako. Morning. Ayan. Parang Christmas party na ang mall dito, ha? Diba? It's good to be back in the house of the Lord. Now, meron kay Tata. Yes, pakalaga Panginoon sa natin. Yan ang bahagi ng ating kantata. At very talented yung ating mga workers, mga ating mga kantata. And thank you for being a part of it. Dahil na ito pala natin ang mothers, natin ang mothers. Invited sila, invited sila. Alright, today ang gagawin natin ay we're going to have a worship service this morning, and then may Christmas party tayo afterwards. We'll have the food spot na tayo. So, dire-diretso tayo. Ano ba yung gagawin natin? Kasi after this, dire-diretso na tayo. Alright. Okay, this one we're going to have on the series, Discovering Your Life in God's Family. And I know some of you heard already last week. Wednesday, parang ending up of the church. Also, ito na rin po ang gagawin natin. And because of that, we're talking about the last part of Jacob's journey, Genesis chapter 35. So before we manalangin po muna tayo sa mandali. Pagkakala, I pray that yung Jesus, samahan niyo po kami sa maging topic. Our hearts and our minds celebrate the word of Christ and also to recognize siya sa bawat. Ano po kami sa umaga ito at kapatid mo. Wala mo kapatid po. Wala si Jesus. Amen. Kung masusunod po kayo, gusto ko may pakita buhay niyo. Na ang buhay ay even it's not perfect. But sometimes normal. A lot of times it's perfect. God can still use us. Even in the life of a person na pangit ang umpisa, hindi maganda ang umpisa ang buhay. But fortunately, later on in his life, God has visited him and become a blessing. Amen. Remember that life is a journey. Life is a journey, meaning when you become a person, human being, makikita nyo na buhay ay magpapatuloy sa anumang layunin ng buhay. And even na nagkaroon tayo ng pangit na nakalipas, makikita nyo na ang buhay sa Diyos must go on. At magpapatuloy sa kawain o sa buhay nito. Pagkat every one of us
the journey, our journey in life is iba-iba. Iba-iba ang tinatakbuhan at pinupuntahan nito. Sometimes, maganda, we experience really good, but sometimes we feel bad. Pangit ang kinalagyan. Sometimes, naiintindihan natin kung ano yung takbo ng buhay natin. Sometimes, it confuses us. Parang ang gulo. Parang ang buhay ay magulo. That's why sometimes in your life, minsan nakakapag-pray ka na, ano ba nangyayari sa buhay ko? God, what are you doing in my life? Sometimes you question, bakit ganito ang nagiging buhay ko? Ano ba ang mangyayari sa buhay ko? And anytime in your prayers, sometimes nagugulubihan ng Diyos, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay ko. And that is why, in the life of Jacob, nag-uusapan natin, yung kanyang pamilya ay they live in ang tawag doon. Their family is always on. Kung titignan yung mga kaibigan, mga kapatid, sa gagawin nila ng Genesis chapter 35, 3 times, sabi natin sa Genesis chapter 35, the word and Jordan and they are not slaves, lumakwan. Kung titignan nyo, Jacob spent his life in many different areas. Nag-umpisa siya sa pamilya niya, kay Isaac and kay Rebecca. And then, nagka-problema sila sa pamilya niya, nagpapit siya sa ibang lugar, sa kanyang uncle na si Laban, and he spent 20 years of his life. His uncle, and of course, yung spend niya doon, and then bumalik ulit siya. Then, nagka-asawa siya doon sa lugar ni Laban, and doon din accumulate yung kanyang kayamanan sa lugar na yun. At kung titignan yung mga kaibigan, mga kapatid, God is daily in his life. Continuously. From the time the Lord has been, the time na pinanganak si Jacob, hanggang siya lumalaki, hanggang siya nagkamali, hanggang siya nagkasala, hanggang siya nagpipal, God is daily in his life. Now, I would like you to know that this is the same thing in our life. God is still dealing in your life continuously. Hindi natatapos sa isang pagkakamali. Hindi natatapos sa isang mapahit na karanasan ang isang buhay. Ang buhay ng tao mas continue and sabi ko sa your life is a journey. Patuloy ito. At kung titignan yung mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nakikipag-deal kay Jacob. Until sabi ng Panginoon sa kanya, you have to go back doon sa room o doon sa pinagbalan mo. And yun yung ginagawa niya. Kaya kung siya rito, punta siya rito. In fact, babasahin yung storya in the previous verses, chapters, makikita nyo na hindi masyadong sinunod ni Jacob sa Panginoon. When God told him to go back to Canaan, hindi siya kamuloy ito, hindi siya bumalik. Actually, nag-stay siya doon sa Sabon, nagsitawag, this is the territory of the Israelites. And that is 40 miles north of Jerusalem. At hindi po siya nagpatuloy na bumalik doon sa Bethel, kasi pinagpapalikan ng Panginoon sa kanya. And that is why Jacob is living a short obedience. Hindi ko fully obedience yung ginawa niya. Pero hindi niya fully sinunod yung kalooban ng Panginoon sa kanya. And no wonder, in the middle of this journey, ito na po, kamali na siya sa panahon ni Isaac. Nung binoko niya si Isaac. Pagkatapos, ito pa rin ulit, nababalik na siya ng Panginoon, nagkamali na naman siya, and that fully obey God. So what happened? Alam niyo na nangyari niya. His only daughter sa kanyang isang babae na si Tayo. When they went to shop, so-called
ito pong kanyang kaisa-isang anak na babae ay nagkaroon ng tayo. During the story, na-rape ang anak niya si Dina na kumalit. Kung ikaw si Jacob, anong iisipin? Of course, may mga anak po na lalaki si Jacob, ang pangalan na Isaiah, Simeon, at si Liba. At alam nila rin yung istorya na si Genesis chapter 24. And still, of course, Jacob, Simon and Levi, kung nagagawin nila, at kung titignan nyo, makikita niya si Genesis chapter 34, verse 30, in the end part of chapter 34. The short bakit, tingnan mga kapatid, the life of Jacob is so unusual. It's so exciting. That whatever happens in our life, maybe you have the same problem again. You lie, you make mistakes, you destroy your life when you were young, and you did not fully obey God when you are growing up. And so when you become a Christian, everything changes, and then you decide in your life you want to obey God, and then suddenly when God said, okay, you want to obey me, you go here, or you come here, and then you follow, and then instead of obeying God, you stay in the middle, and say, mas maganda yata rito, dito na lang. And then God said, I told you, the best para sa iyo. Stay in the middle of his journey. And I say, someone, mahal sa buhay, the Holy Ghost, what they do. I have some lessons that we can before the finally ends. Some lessons that we do. Number one, Jacob, in complete obedience, left his family. All of us here has a perfect way of God. He wants to be in the middle or in the midst or in the center will of God. He wants you to fully understood that whatever he wants you to be, you will be in perfect best of your life. So that you will understand that if you obey God not perfectly, there's still a lot of things that God. You will always have a problem. Prone to problems. Ito may malapit na problema. Jacob was supposed to go back to Bethel, where God spoke to him previously. Doon siya nakipag-meeting. Doon siya nakipag-saban sa Panginoon. And then, sabi ng Panginoon sa kanya, return to your father's house. Of course, at the end of Genesis chapter 35, you know, nawalan pa niya. And huli na lahat. Naray kanyang anak. Kaysa sa anak na babae. See, Genesis chapter 34, he stopped. And hindi niya ginawa fully yung obedience na hindi na pagkakaroon. Of course, he had obeyed first. Sige, Lord, babalikan kita, pupuntahan kita, susunod na ako sa iyo. I will obey I will keep my life. Pupuntahan ko. Pero at the middle of the day, the middle of the journey, nasa buwan niya, dahil nagtira na sa kanyang pagka-malaman, ng tao, at yun, hindi niya na sila. Nakalimutan niya yung kanilang usapan ng Panginoon. Akala natin Jacob, okay na. Because ito na the ultimate goal is to obey God. Yes, he obeyed God, but partially. Kung titignan yung mga kaibigan mo,
pumunta sa isang lugar, ayaw ng Panginoon doon. And then, dahil ng Panginoon lupa, you will end up having problem. Sometimes, listen to me po, mga kapatid. Sometimes, nagamit ng Diyos ang conflict, sa Tagalog ng conflict, or tahimik. Sometimes, God will use tragedy para maunawaan natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin at para maunawaan na Diyos na pwedeng mag-protecta sa atin. At kung titignan niyo mga kaibigan mo, sometimes negative things happens in your life so that you will learn to do the positive work. Because if not, hindi tayo matututo. Now listen, never is God the author of sin. Hindi naman yun ang gusto niya kayo magkamali. Sometimes God allows na yung mga mali na nangyayari sa mga Diyos so that you will learn to obey God fully. So kung hindi na niyo mga kaibigan pag-ulit, God, complete obedience will always let us to control the problem. Kaya nagtataka kayo, tingnan mo na, akala ko ba, okay na ako, kailangan sa Panginoon, hindi naman sa Panginoon, ito. Bakit na natin kung palitrapan? You know why? Maybe you are still in a complete obedience. Maybe God is waiting for something that He really wants it to be fully obedient. So, hindi ko alam yan. Kayo lang nakakalam niya sa Panginoon. It's between you and the Lord. The dealings are always you and God alone. Even salvation, you and God alone. Even the will of God in your life, you and God alone. The pastors, church members, and as part of it, it's just kami, mga ano lang to, helping to pray with you. But know what's your God's will in your life is between you and the Lord. Kaya makipag-usap. Ano ba talaga nakakalaw? Hindi kami magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Only God. And that's what we do. And Jacob, hindi nakatulong. Yung iba, Jacob's will ng Panginoon sa kanilang siya nakakalaw. Kaya iingatan niya. You have to really talk to God. Anong gusto ng Panginoon? And that is why you have the prayer, you have the word of God. Hindi yung nagbibigay ng gabay sa inyo para maintindihan nyo kung ano ang gusto ng Panginoon. So tandaan niya, our obedience is always wrong. Number 2, tandaan niyo that God's mercy intervenes in our lives even we have by the Lord. Yung mercy ng tawag yan ay sovereign grace. Yung si Jacob, being the leader of the family. Alam mo naman, pagka ikaw ay leader ng pamilya mo, ikaw ang magtatala ng buong pamilya mo, dahil kagagandaan ka sa sama ng pamilya. And Jacob's mistakes, ito yung dinaanan, tinapuntahan ka mo. Kaya laki na responsibility ng mga lalaki. The father have a big role in the family. You know, hindi mo pwede sisihin sa nanay sa asawang babae. Hindi mo pwede sisihin sa mga anak mo. The men of the family will always have the yung heavy mabigat na kaalanan niya o pangahawakan sa pamilya. Kaya tayo mga men, that's why the men, I want to make it strong. Because you're the one who's serving your family, pamilya mo. Alas wala nang pamilya.
Kaya yung pamilya ni Jacob, ng Mesa, because nagkamali siya, he made a mistake. And yet, look, God still speaks to Jacob. Nakikipag-usap pa rin. Because God wants Jacob na gamitin siya ng Panginoon para sa mga pagpapala. At kung titignan nyo, hindi siya pinakakawala ng Panginoon. Kahit saan siya magpunta, inaabot ka ng Panginoon. Because God has something. I don't know your life. Maybe God is preparing you for something. Ang gusto niya sa'yo, ay pressure, ayusin. Mali ka na eh. Nagkamali ka, ayusin kita. Kaya sabi ng Panginoon, siguro ito magpapaayos mo rin. And look what happened. Because of the things that happened sa kanyang buhay, yung pagkakarit ng kanyang isa-isang babaeng anak, doon binaba ng Panginoon na kanyang hinabol, Jacob, sample, sa mga nangyari sa kanya. Doon sa mga nangyayari sa buhay niya, siguro noong una hindi niya naintindihan. Ayaw niyang matigas sa ulo, mayabang, prideful. Pero nung na-rape ang kanya kay sa isang anak na babae, humble. Tapos sigalo. Naluhod siya ng Panginoon. Di ba? Bisa niya yan? At natitingnan niyo mga kaibigan mo, this is number 25. It begins the word, and then, sa NIV then, sa KJV, and God said unto Jacob. Then God said to Jacob. In the context, makikita natin mga kaibigan mo din, ang Diyos pa rin ang nangungusap sa kanya. God still has an eye for Jacob. Kahit ano pa, kasi nakita niya Jacob will humble himself dahil sa mga mangyayari. Two things will happen. If God puts you in a situation, katulad ng nangyari sa kay Jacob, na na-rape yung kanyang anak, dalawang mangyayari. It's either magagalit ka, magyayabang ka, aawayin mo ang Diyos, o magpapakumbaba kang lahat. At sabi mo, Lord, hindi namin na. Two things will happen. And God knows your heart. Kaya po, nakita ng Diyos kung ano yung puso ni Jacob. At kung titingnan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, when they go to Bethel, when they arrive in Bethel, unang ginawa ni Jacob, they put an altar. He made an altar there, sabi ng Genesis chapter 34, verse 29, he erected an altar at Samuel. Which maganda sana yun. That's a good thing to do. Pero ang totoo, hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Hindi kita kailangan dito sa sarap. Pumunta ka sa Bethel. And that's what the Word of God said to it. Pinapaalala ng Diyos sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit ginawang pangit at pasama nung araw, papatawaran kita, lilinisin kita, sumunod ka na lang ulit sa kahit alam kong dysfunctional na yung buhay mo, ayaw mo sumunod. Sabi ng Panginoon sa kay Jacob, Jacob, naalala ko, sa journey mo, sa dami ng journey mo, you went and faced the Hittites and all yung enemy ng yung mga kalaban mo. Ang sabi ng Panginoon, naalala mo, pinupunta kita dyan. Listen to me po. Kayong mga nandito ngayon, hanggang ngayon, how many times kayong pinatay ng Diyos sa masamang nangyayari sa buhay? Kaya tanggal tayo yung sovereign grace. Grace, God's grace is always amazing in our life. Pagka nagka-problema ng buhay natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos lagi ay ready to talk to you. Lagi siya nakahanda makipag-usap sa atin. At lagi niya may pinaalala sa atin, wala ka na mag-ibang pupunta
Nanakot niya ako lang eh. Ang Diyos lang eh. That is why you should be grateful to me. Dahil hindi kita pinabayaan, kahit ano yung ginawa mo sa buhay mo, kahit ano masamang ginawa mo sa buhay mo, hindi kita pinabayaan at hindi kita mapabayaan. Malik ka lang sa akin at ayusin natin. And that's what God is telling Jacob. Ayusin natin ito. Kasi alam mo, meron akong plano sa buhay mo. You will be the blessing. You will be a blessing. You will be the father of all nations. Ikaw yung nakikita kong merong puso ka dito. Kaya kung positignan yung mga kaibigan mga kapatid, hindi ho tayo nababayaan ng Panginoon kahit anong sama natin. God loves you so much. He's merciful. His mercy endures. Yung pong biyaya, God's grace is upon all of us here. Marisingin ang biyaya sa Panginoon. Kahit anong layo mo na sa Panginoon, kahit anong journey na ginawa ni Jacob, punta rito, punta kay Laban, punta sa Sakon, punta sa lahat. Ang sabi ng Panginoon, remember, ako na pwede sa iyo. Bumalik ka doon sa remember that. God's mercy is always there. Para sa buhay natin. Ano? The previous God will give us a potential. Read sa mino. In Genesis chapter 35, masahin natin. Verse 2, verse 2, verse 7. And Jacob said unto his household, look at the verse, sundan mo na lang, para makita. Jacob said unto his household, to all that were with him, anong unang pinagagawa niya? Put away the strange gods that are among you. Ano may pamilya niya, may say. And decree and change your garments. And let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and wash with me in the way which I went. Nung panahon ng distress niya, ano ng Panginoon, nakakausap niya, nung sa panahon na kahit saan siya pumunta, kasama niya Diyos. Verse 4. And they gave unto Jacob all these strange gods. Which were in their head, and all their earrings, which were in their ears, and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were around about them too. Kung saan sila naroon, yung terror ng Diyos sa kapaligid doon sa kanila para hindi sila atakin. Natatakot na ngayon yung mga tao sa paligid nila yung mga kalaban nila. And they did not pursue after the sons of Jacob. Wala nang umabot sa kanila, pinapunta sila. So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan. That is Bethel, he and all the people that were with him. And he built there an altar and called the place El Bethel, because their God appeared unto him when he fled from the face of God. It's the same God na nagkamay sa kanila doon sa Diyos na pinanggalingan niya sa pamilya ni Isaac hanggang sila'y pumunta sa kanyang Uncle Laban, hanggang sila'y pumunta sa Bethel, ang Diyos ito pareho pa rin na silang pumunta sa amin. Look at this. Kahit na imperfect, kahit ang pangit na lang kanyang karakter, hindi pa rin inalis yung kanyang responsibility isang head ng kanyang. This is I want you to do. Men, you have the responsibility to lead the family. Whatever the case, hindi kahit imperfect ka pa, kahit ang pangit na sinimulan mo, you as a father should lead your family. Not only to lead,
but also to lead them the righteous way of God. Hindi pwede, ang laki na responsibility natin. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kayo ang nagdadala ng inyong pamilya. Kung saan naman sila dadala. Then, pag dinala nyo ang inyong pamilya sa dating ng pamilya, tatanong sila doon. Pag dinala nyo pamilya nyo, sa malapit sa pamilya, tatanong nyo. Pumunta rin doon. Pag tumalong ka, tatanong sila. Saan mo dali ng pamilya mo kung sila pumunta? You will never say, nagkamali na nga ako, sumunod pa si kamali. Ikaw wala leader. You know, hindi pwede ang nanay ang maging leader. Unless wala na tatay. Much more hindi pwede mga anak. Ang tatay ang sakit na responsibility. Kaya po, sabi nga, ang magdadala sa pamilya ay ang tatay. Kaya magaling sa akin, but that's the wife. Kaya that's responsibility natin. Kahit imperfect tayo mga lalaki, ayun po ay may responsibility ng ito. Huwag kayong matakot because ako it is fine. Kaya tayo ginawang lalaki. Diba? Ay kung hindi ka lalaki, hindi babae ka. Pwede, ito, sa lalaki. Diba? Kaya ako hindi naniwala doon sa panig ng pamilya. Andyan di sa diba? Sa Pilipinas, ano na yan? Ewan, sa nung galing sila. Walang andyan di sa and sometimes, mga kaibigan, mga kapatid, the answer to all the problems that we have is sometimes you are lack of closeness to the Lord. Kaya ang dami natin problema, bilis malayo ka sa Panginoon. Kung kayo dalhin yung mga tatay sa Panginoon, babago. The answer to the problem is to go near to the Lord. Hear His voice and lead your family. Huwag ka matakot, hindi mo ang pamilya mo. And Jacob, even he messed up, he made right with God. Dahil siya kanyang relasyon sa Panginoon. He's committed himself to fully obey the Lord. Yung pakikita, tungo niya sa Diyos. Talagang pinanghawakan niya yan. He heard the voice of the Lord. Sabi niya sa pamilya, sabi ng Panginoon, we're going to battle. We're going to build an altar. Sabi niya. Pero sabi niya, bago natin gawin yan, tagalin mo na natin agad. Jump natin. Diyos sa natin. Jump in our lives. See, that's the problem. If you're carrying, if you're carrying a garbage in your life, you will always have a problem with travel with the Lord. Hindi ka makakabiyahe ng tama. Because you're carrying garbage. Remove all the garbage of your life. Kaya mga may Diyos. Sabi niya, cast all your burdens upon Him for He cares for you. Tapos mo sa Panginoon lahat ng problema mo, siya ang tutulong sa'yo. So, ginawa niya yung buong household niya, di ba? Sino yung napakasa ko ngayon, si Rachel at sila yun. Lahat yun, pati pamilya niya, pati mga alaga nila, pati handmaid nila, lahat yun, lahat ng Diyos nila, pinatanggal niya, istinago, na walang nila. Kaya kung titignan niyo mga kaibigan mo ulit, hindi pwede, they will continue in wickedness, tapos mag-ipagkira sa Panginoon. Everyone obeys. Kasi nakita nila, Jacob is a good leader. Kailangan sabihin nila, kasi si Jacob ang nagpupunta sa Diyos.
And Jacob lead the family, and that's why they obeyed leadership. And they put all the idols out. Kung titignan niyo mga kaibigan mga nasabi ko, verse 1. And the terror of God was upon the city that were around. Pero kung saan sila nato, for example, hindi ko sila nagtatang, yung galit ng Diyos sa mga city. So natatakot kayo yung mga kalaban nila dito na atakihin sila Jacob. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng protection sa kanila. And kung dito nyo yung mga kaibigan mo din, as they put the evil in the house, nawala lahat ng threat sa paligid ng kanilang pamilya. Lahat ng mga galit sa kanila, lahat ng mga atake sa kanila, sabi doon, the sons of Jacob were protected sa Syria ng Israel. Kaya nga, mga kaibigan mo din, yung nangyari sa kanilang pamilya, sa wake up call, nakita niya kung gaano kumuha ang Panginoon sa kanila. Sa pag-encounter natin sa Panginoon, mga kaibigan mo din, obeying His voice is the best thing that you can do. Because you cannot be a sister without being a tawag an obedient to God. You obey God, leaders, and fathers, God will give us protection from our enemy. Kailangan natin. So, yun yung paano. Makikita natin na pagka nag-obey tayo sa Panginoon, patay tayo. Pangapat, living for God doesn't accept us the human expectation. Ano yung sabihin dito? Pero sa inyong minsan, sabihin niyo, kung kailan binigay ko pa yung buhay ko sa Panginoon, lahat binigay ko, ano naman ako nagkakaproblema. Now, nung Jacob ay tumunod sa Panginoon, ito sa Bible. Pero yung mo, nung sumunod siya pabalik, nung tumigil siya sa sakot, doon na rin yung anak niya. Kung ikaw si Jacob, siyempre, siguro tatanungin mo siya, bakit naman? Dahil magyayari, pinalay mo ba yan? Ako, isa ko siyang kumain. So, why God allows this to happen? Kasi, nung pumunta sila doon sa sakot, yung anak ng babae na barkada ang mga babae na hindi makagod. Now, listen to me. Kaya nga, ako, iniingatan ko yung mga babae. Ingatan nyo yung mga anak ninyong babae, yung mga barkada ng babae, lalo kung hindi you will not protect your children. And allow them to magkano sa mundo. I don't know what you're up. Tapos, pagka nangyari sa anak mo, sisisihin mo rin yun yun. No, nakasa ko, kung pinagay ko po yun sa Panginoon, wala na yun. There are times in your life, gusto ko ipakita sa inyo, na when you live for God, hindi ho tayo na-accept doon sa sinasabing kasamang mangyayari sa pamilya. I don't know why. Pero dito, sa story ni Jacob, pinamukha ng Panginoon sa kanya na half-hearted obedience is God. And if you're not going to protect your children, it's also God. Ano pinagawa ni Jacob? Bakit hindi niya protect yung time? Kailangan mo pang matauhan para mag-fully obey sa Panginoon. Ay kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid. Yung kanyang pangako sa Panginoon, sabi niya, Lord, wala kayo. Nagawin ko ninyo.
pinagagawa ko sa. At hindi lang yun. Ang pinakamabigat nito, because of that habit, initakiti ang kanyang mga anak na lalaki. Basahin yung istorya, ang nang-rape tungkol kay Dinah is a prince ng isang malaking tribo noon. At siyempre, galing si Simeon at si Levi, sabi niya, kailangan ganyan ako. Sabi ni Jacob, okay, hayaan mo na lang, nasabi ng mga anak, hayaan mo lang maging ganyan ang anak ng kapatid natin. Paging alat na mo, sorry. Para siyang, sabi kasi nung priest, para na naman yan. Ayaw nila, ang bilis na nga eh. So, anong ginawa ng dalawa? Lulog, inubos. Lulog sa dalawa yung lahi. What happened? Sin after sin after sin. Wala na sa kasi. One, just Jacob, sin naman nila dito. As you know, God allowed this to happen so that you will learn how to put it over. That is why Jacob confirms, sabi niya, dito, I will make an altar, a memorial testimony na yung pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. At sinasabi niya rito, kailangan, listen to me, sabi niya rito, ang pagsunod sa Diyos ng fully-hearted will position yourself to enjoy His full blessing. Tataka tayo bakit naman blessing? Baka hindi po rin. Sabi niya rito, kung kasi ako, number 5 and last, life comes with a mixture of joy. Ano yung sabihin nito? So, may pakilala sa ito. Genesis chapter 35, 8. So, then, sumunod na si Jacob, uli sa Panginoon. At kung titignan nyo, labi na sila doon sa Eber. Si Rachel, yung kanyang anak, ay buntis. Ang label. At ang kanyang siya'y magkakanak ng bagong lalaki. Ang mabigat dito, mga kaibigan mo ba din? Habang Rachel, si Rachel, alam ko si Rachel, Rachel kami. Rachel yung gusto niya, di ba? Yung una ay nagkakaroon. Nung nanganganak si Rachel, siya ay namatay. Pero nung bago mo sa tayo panganak niya muna, si Benjamin, Benjamin. In short, ang buhay is a mixture of joy and sorrow. May masaya, may malungkot. Huwag kayong maniniwala na pagka kayo nagsimala ng palataya, puro kasiyahan. There are sometimes sorrow. Rachel, the mother of Joseph, which is become the father of Jesus. Yan yung Christianity. Ay gusto magkaroon ng isang anak mo na lalaki. Kaya nagkaanak sila, ang pangalan ay Leonie, actually, son of my right hand. Pinangalan si Benjamin, pero namatay si Rachel sa kanyang pamilya. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid,
Yung happiest moment nila, dito, palitan ng sorrow, but at the same time, palitan. Titingnan niyo mga kaibigan, mga kapatid. Rachel is allowed Jacob. That's why compared sa kawan niya. He broke his heart when he lost Rachel. But at the same time, he was so happy because Rachel was there. At dahil ito mga kaibigan mo, every life that you have, itong reality, huwag kayong mabuhay sa fake, sa fantasy. Ang buhay ay minsan masaya, minsan ay malungkot. Ang buhay ay hindi laging joy. There is some sorrow. Ang gusto lang ipakita sa inyo rito mga kaibigan ko, kapatid, magbabago ang iyong pagtutulog sa inyo. In your journey of life, tapos ako, pag sinabi mo, I now become a Christian and there will be no more sorrow in my journey, that's faith. Joy and sorrow are part of journey. One day will change, the other day will change. The other day will have tears, the other day will no more tears. All of these mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, sabi ng Revelation chapter 21 verse 4, dito, napakaraming tears, maraming sorrow, maraming pain, but in heaven, there will be no more pain, no more tears, and no more sorrow. And yet, mga kaibigan, mga kapatid, God gave us a life-changing Lord sa ang buhay natin. Kailangan natin dagal ang kalooban ng Panginoon. Do not let the reality follow. Every life has its mystery. Joy and sorrow. In closing, yung panahon ni Isaac ay matatapos na at this point. One generation, sabi nga yung Ecclesiastes 1, one generation passes away, another generation comes. But the earth abides forever. Our lives will not remain in this world. We are journey. Tuloy-tuloy lang ang journey natin. Kaya lang, gusto ko ipalala sa inyo. There is only one life today. It will soon be past. But only was done for Christ. The last. Anong ibig sabihin natin yan? Lumipas ang panahon sa buhay ni Isaac. He was deceived. Jacob, the deceiver, nandoko kaya Isaac. Pinandoko si Isaac. Nagkahiwa-hiwala yung pamilya. He went to another place, he went to another. He journeyed many times. Nagbiyahe. Nagkamali, bumalik. Nagkamali ulit, gusto nang bumalik. Inaayon na po. Pagdating ng panahon, napatay na si Isaac. Napatay na ang generation at his life. And by the way, my friend, there will be no more Jacob. Because Jacob was being changed to Israel. And Israel is a promise. The promise of Israel that become the father of all. You are a part of the life. And that is you. Not you. Complete obedience can leave us and our family from the problem. God's mercy intervenes in our lives even when we have messed up. When we obey God, He will give us the same protection we need.
And even for God, that accept us from the human unexpected spirit. Kaya nga, ang dahil ito, time is short. Baby. All of this, ano mang buhay, meron ka. Working normal, ano mang bagay ito, isang pinaka-importante sa lahat, ng kalooban ng Diyos. Our obedience, still. Full obedience means full blessing. So choice. I'll be sure. Sabi nga, only one life will soon be passed. Only one son for God. I don't know your life, hindi ko alam ang buhay niyo, kung anong ginadaanan ninyo. Gusto kong habang magbubulay-bulay tayo. Simple nyo na lang yung buhay niyo. Minsan, I was thinking, kung ako si Jacob, baka hindi na ako nagpatuloy sa Diyos. Magpapakasawa na lang siguro ako, ay, tamang pasama. Pero once I have learned that God has a purpose, God has a plan in my life, hindi Jacob is hindi ako titigil. So, ang lapit sa Panginoon. Hindi siya tatanungin mo sa sarili mo, bakit ang pangit ang pamilya namin? Hindi mo ba naisip because of what had happened ng tatay ko or nanay ko or ikaw mismo? Gumawa ka ng mali. You make a choice. The choice na pinagsisisihan mo all of your life. Ano nangyari sa'yo? O maybe sinasabi mo kasi nag-isip ako. And when you are, kung ikaw ay si Isa, or si Isa, anong gagawin mo? Di ba? Ayaw mo na sa Panginoon? Hindi ka na lalapit sa Panginoon. Eh, yung Panginoon lang naman ang pag-asa ng buhay natin. Siya magbibigay ng proteksyon, siya magbibigay ng awa, siya magbibigay ng biyaya, sapat at sapat. Sa lahat. Siya yung nagsasabi sa iyo, ayaw kong kita dyan, punta ka dito. Hindi reliyon na kailangan mo, si Kristo kailangan mo. Hindi pera kailangan mo biyaya ng Kristo. Sabi ni Lord. At tao pilit na ginagampanan ng Kristiyan kasi conveniente sa sarili. Di ba? Jacob. Si Jacob hindi napunta sa Bethel, nagpunta lang sa gitna kasi maganda yung lugar. At malapit lang. Halfway going to Bethel. Kapagod na sila magbiyahe. Doon na kami. Maganda naman yung lugar. O nag-stay sila ro. Nakituloy yung anak. Half-hearted. Kailan ka pupunta sa Panginoon pagka may sakit ka ba? May sakit ka na? Kailan ka pupunta sa Panginoon pag walang-wala ka ng pag-asa? Kailan ka pupunta sa Panginoon pag naghihingalo ka na? Kailan ka pupunta sa Panginoon pag sinabi mo, pag lubog ka na sa kawalan at saka lalapit sa Diyos? Kailan ka lalapit sa Panginoon pagka sinasabi mo, pag sinabi sa sarili mo, ayoko na, wala na akong gano'n.
Is that the time? Or hintay mo ba ma-rape yung anak mo? Or mamatay yung mahal mo sa buhay? You know, that's what happened. At saka ka ba niniwala sa Panginoon? Jacob was broken-hearted when Rachel died. Panganak kay Benjamin. Pero sabi ng Panginoon, anak, generation will pass. Don't worry, I'll take care of Rachel. But Benjamin will be the best, one of the best that you get after Rachel. Sandali lang ang buhay, mga kapatid. Life is short, you know. Ipamuhay mo na sa Diyos yan, wala namang ibang pundahan yan eh. How many of you here, number days na, sana wala namang mangyari yan, baka hanggang bukas na ang buhay mo. O baka sa pakalawa lang, baka hindi ka lang maabot ang New Year. Pastor, nalalakad ka pa, hindi mo. May happen. May happen. Because life is short. Meron nga, ang lakas. I just heard it. Ang lakas ng food, batang-bata. Less than 50 years old. And then, a week ago, I heard namatay dahil may cancer pa. Best friend, kaibigan namin nila Tonton Mitchell. Died very young, very young. I was shocked. Sabi ko, ha? Patay na to. It means, I'm just reminded that life is really short. Hindi ka pwedeng magmalaki na malakas ako, kaya-kaya ko to. I cannot do that. Because anytime, any moment today, God will take your life. Tapos sa buhay mo, wala na, that's the end. Hindi ka na makakain ng picture, hindi ka makakain ng ama. Because God said, huli ka na anak, tapos na buhay. Di ba? If the Lord spoke to your heart, here's the answer, what will you do? And let's pray to get it. Pray. It's you. It's between you and the Lord. Kailangan Diyos mag-usap. Oh God. This is a serious matter. Buhay mo ito. Buhay mo ito na parang kapag sa walang paalam, buhay mo. Sarap mo siya ang response. Kung buhay ka pa. Pag hindi ka na buhay, wala yung Kristo. Diba? Alala ko pwede rin yun. Kumain pa na. And then God, it's right. We miss it. Diba? Ganun lang ang buhay. Diba? And generations after generations after generations. Panginoon, salamat po because we take the life of Jacob na kahit anong mess up niya, kahit anong sama na ginawa niya, kahit anong sinfulness na ginawa niya, you always give him a chance na mag-ayos, mabago at maging blessing sa maraming tao. And now he's a father.
Samahan mo po kami patuloy, Panginoon, that we will realize life na nagsilang ang buhay, na ang buhay ay para sa iyo na at wala kami pwede gawin, kundi mapalawalhati ang buhay. Ang dadaanan natin na journey ng buhay nito, wala ho kaming gabay, kundi ikaw lang. Yung mga taong kalaban ng paligid namin, ikaw ang magpaprotekta. Yung bawat pangangailangan namin, Panginoon, maliit man o malaki, ikaw ang magpapagpapay nito para sa amin. Yung desire namin, Panginoon, na maging maayos sa buhay namin, despite ng aming pagkakamali in the past, ikaw ang mag-aayos ito. Bukas mo ang aming isip, ang aming puso, Panginoon, na makita namin kung saan kami gusto dalhin. Kapagkat naniniwala kami, Panginoon, na yung kalooban mo ang pinaka-perfect na place para sa amin. Hindi namin ialita na, Panginoon, ang mga hirap ng paglalakbay ng buhay nito. Pero ang gusto lang namin, Panginoon, na sundin ang kalooban mo. I pray for all these people na nag-forward, Panginoon. I know they were praying. Alam ko, nananalangin sila, Panginoon. Alam ko, may desire sila, Panginoon, sa po sila. Sabahan mo, bigay mo ka ng mga hinihingi at ng mga dinadaan. Gamitin mo pa kami, Panginoon, sa buhay nito, sa buhay nito, wala naman kami. Pwede gawin, kundi paluwalhati ka sa buhay natin. Use every one of us. Ingatan mo bawat pamilya namin at bigyan mo kami ng magandang Pasko, magkakasama. At sa pagtataas po ng kamay, ng iyo ng kapunang alipin, ikaw mo ang iyong malakas. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng tunay na kapayapaan, katuwaan kasi ating kalakan. At higit sa lahat, ibuhos po po para material ng pinag upang kami ng mga anak ng manghihain. Buhay na patutuo sa salutan na kami ay hindi mo pinapapala. Ikaw pa rin naman magpala, ang pamigay na mati. Sa kala naman ang anak at ang Santo. Sa oras na tayo magkatanong sa ating buhay na Diyos. Sa ating mga bisita, yung likod sa loro, bigayan ko, kung kayo magbigay, hindi ba kayo pag-usapin ng Panginoon at kayo magbigay? Nagbibigay tayo, hindi tayo ay masakala, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Tawagin natin ating mga likod, awitin natin ang ating baptism. Kapilang Diyos, salamat po muli sa mga salita namin natin sa patuloy na pagkakalaan mo sa bawat sa amin at sa Panginoon sa bawat ulang at pamilya na itinagay mo sa amin para sa parehas ng mga namin ang patuloy na sa pagpalain ng kandungan, Panginoon, sa pag-isip, pagpapain, pagpapain, at ang favor mo, Panginoon, ay pag-gawa sa nila, pag-ibigay nila ang bawat pamilya, Panginoon, ayon sa iyong kandungan. Patuloy na itaas, upang matuloy ng aming malandas sa Panginoon at susunod sa mga tao na pinatagpo po sa bawat leader ng Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na kapatawaran sa sa amin. At sa oras nito, muli magpapakita kami Panginoon magbibigay ng aming salamat sa iyo sa pagpatuloy ng iyong pinuno at bawat pagkailangan lahat ng pagkailangan namin na kapunuan, Panginoon, ay wala kami di pa pinapasalamatan at pinaparangalan kundi sa kalikulan ng aming puso naman, Panginoon, na kami ay magbalik ng mga bahaging tinanggap namin sa iyo upang patuloy po ng pagharap sa gawain. Patuloy ka magpala, patuloy kang sububok, Panginoon, sa iyong mga anak sa iyo. At tulad sa iyong dalangin, mga anak na Jesus.
Kaya palagpagan po natin ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isang tumulong at nag-sponsor. Total po yun ay 120 po ng mga kabataan. Kung makikita niyo po, 3 po yung bag nila. First time po at na nag-giving tayo na ang bag ng mga kabataan ay 3. Yung green na bag ay mga toys, mga pang-hygiene kit. Yung red, may ham, tapos may breadcrumbs, may star margarine, may chocolate, may cheesy. Tapos yung plastic po, may 10 dilata, tama ba? 10 dilata, isang kalahating bigas, kilong bigas. Grabe lang mga dami kaya, grabe po, biyaya ng Panginoon. And salamat po sa bawat isang tumulong. And kita nyo naman po, na-bless po yung mga kabataan natin. And patuloy po support yung ating job sa ministry. And lahat po ay sa Panginoon ng Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Okay, palagpakan natin muli ang ating mga members, recognize, salamat po sa inyong lahat. And we will continue to give then mga natira pa tayo. And we will give all the members and our guests. Sa Pasko, nagpapamigay ho tayo ng mga regalo. Alright, ano pala kalimutan mo? Birthday celebration. Ayan. Happy birthday! Nasa baba. Happy birthday, Nicole. Hello! Wala pa, hindi makaramdam ng happy anniversary. Ayan, go. Sino ba? May mga nakalimutan na tayo? Wala. Okay. Let's welcome our visitors. Juji Rasal. Hindi pakita yung pangalan. Alam sa natin. Mga bisita niya. Marites, buwan. Marites. Ano ba yun? Ano si Marites? Si Marites, buwan. Wala si Marites. Ano ba siya? Uwi lang. Romina, Ricabrente. Galito lang sila. And Regine, nasa Regine. Okay. Salamat po. At ang ating mga dep ay pakilala po natin. Rap 25. Pakitayo na lang. Para natin ang mga dep. Welcome. Ang pangalan niya. Here's what we're itong gagawin natin. Pagpaparakula ako para sa church. Tapos kakad ka, pagkatapos, sige, tapos kakain. Pagkain natin, do we have enough? And then, okay. And then, exchange gift. Tapos, okay ba yan? And then, announcement, sa Wednesday, ang service natin sa umaga,
Okay, beginning 10:30 tomorrow. Let's go. You will have a 1 PM service. Pray to your dead to Jesus. Kita bagi Jesus.